nag-file kayo ng plunder, no, against Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Talk about the basis, no? Ano po ba yung basis itong kasong isinampan nyo laban sa kanilang dalawa? Ang basis po nito ay itong 184 government contracts na na ang total ay or ang amount ay 6.6 billion pesos na na-award dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo, no? At ito nangyari ito from 2007 hanggang 2018. At ito pong span na to, particularly nung presidente na si Duterte, nag-allocate siya ng disproportionately large funds sa Davao region at naka-corner itong kumpanya nga ng tatay at kapatid ni Bongo ng 4.5 billion pesos. So yung ano na yon, yung 2017-2018 period na yon, 4.5 billion pesos ang nakuha ng mga kapamilya ni Bongo. At ito pa yan, yung companies nila hindi ito AAA rating, no? Ang license nila B license lang tsaka D license na meron silang limit kung ilan lang ang pwede nilang makuha na proyekto. Pero they were able to circumvent that precisely because of the position and influence nito ni Duterte at ni Bongo. So yun po yun. Lahat po yan. Yeah. Okay. Ano po yung klase ng mga proyektong na corner nitong kumpanyang binabanggit ninyo? And are these two separate companies, yung sa tatay at sa kapatid? Yes. Yung CLTG Builders, by the way, CLTG corresponds to the initials of Bongo, no? Kaya nga masyado ng giveaway. Yan yung sa on paper tatay ang nakalagay. Yung isa naman, Alfrego Builders, ito naman yung sa kapatid ni Bongo. So, yan po ang nila. At ang sinasabi natin dito, tinignan natin, pinag-aralan ng husto ng mga abogado namin, yung elements of plunder, nandoon. Na-meet yun. So, kailangan government official, tapos na-acquire ng ill-gotten wealth na may aggregate total na 50 million, tapos na-commit yan sa series of overt acts. So, yun, no? Ganun yung mga elemento na-meet lahat yon. At itong specifically, sinabi doon, yun nga, pagka public official ka, na nakinabang ka, or ang pamilya mo sa mga government projects, by virtue of your influence or your position in government, yun. At kumaga hindi naman, undisputed yung influence ni Bongo at ni Duterte sa nung mayor si Duterte sa Davao at nung presidente sila sa buong Pilipinas. Kaya yun. And ito yan, no? Yung dati, yung kagaya ng tinatanong sa akin ng media, ano daw ang proof ko na nakinabang yung pamilya, no? Diretso sa kanila walang layering ito. Walang dami. Nung kagaya kunyari dun sa panahon nila kung sino man, kunyari may isang public official na gusto niyang kumita sa government projects, meron silang dami construction company, tapos nakukuha nila yung profits, no? Kailangan mo i-prove na bumalik sa kanila yung pera. Pero in this case, pangalan na mismo nung tatay tsaka kapatid So bawat bayad ng gobyerno ng cheque para dun sa mga public works projects sila, diretso mismo sa pamilya niya. Hindi yung sinasabi niyang hindi ako nakinabang sa mga project na yan. Hindi yun. Nakalagay sa batas, pag nakinabang yung pamilya mo, hindi mo pwedeng i-disown yung tatay mo at kapatid mo suddenly. Hindi. Nakinabang kayo. Yun po yun. Okay.
Sige, marami akong gusto itanong. Isa muna, dito muna. Pero how would you prove na napunta yung perang ito kay Duterte mismo tsaka kay Bongo to prove Ganito, plunder? ganito kasi, conspiracy siya. Conspiracy siya. Si Bongo, principal by direct participation. Si ano naman, si Duterte, siya ay principal by indispensable participation. I forgot the exact term. So, ganun yon. Kasi hindi naman makukuha nila Bongo, ng pamilya niya, yung project kung hindi a-approvean ni Duterte. Di ba? So, ano siya? So, nakinabang ito, pero conspiracy sila. Yung sinasabing, ano yung proof na napunta sa kay Bongo? Ito po yan. Nakalagay doon, pagka nakinabang ikaw o ang pamilya mo. So, yun yung proof, yung cheque nakapangalan doon sa CLTG Builders. Sino may-ari ng CLTG Builders? Yung tatay niya. Nakinabang kayo. Yung iba kasi, ang appreciation nila is, kailangan nakapangalan kay Bongo? Hindi. That's not how the law stated it. Di ba? Ikaw at pamilya mo. Kasi talagang ganun yun eh. Kumbaga, civil degree of consanguinity pa yun eh. 'Di ba? Kaya hindi niya pwedeng ikaila na hindi nakinabang ang pamilya niya dito. Tapos ganito na lang, Christian, sabi ko nga, kung hindi bawal itong ginawa nila, may problema yung ating bayan. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan magdami. Pwede nyo nang ipangalan kung sa mismong kapamilya nyo at sasabihin nyo lang na hindi naman ako nakinabang dyan. Hindi, yan yung claim mo. Pero not according to the facts at hand. Kasi tatay mo yung naka-receive ng cheque. Napunta sa bangko ng tatay mo, sa kumpanya niya, na therefore sa bangko niya yun, yung pera. Yun ang proof. Tatay mo yun. Kapamilya mo yun. Yun. Yung kay yung i-consider nyo ba yung graft lang, for instance? Kunwari kay Duterte in particular or kay Bongo in particular. Kasi kay Duterte, for instance, kunwari, baka mas malakas ang ebidensya kung pinakita nyo lang na ginamit yung posisyon niya para ma-grant yung worth of these projects doon sa pamilya nung kanyang, paano ba i-glamorize yung term na alalay? Special assistant. Diba? Yeah. Ayun. Ano kasi, meron diyan, ando doon sa complaint yon, hindi lang plunder, kundi mga violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tapos violation ng RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Lahat yun nando doon. Kaya nga extensive to. Actually, maraming makakasuhan dito. Pati yung mga district engineers doon, yung mga members ng Bids and Awards Committee, kasi dapat i-disqualify na nila kaagad yun eh. Tapos itong pamilya hindi pwede, may prohibition. Hindi ka pwedeng mag-transact sa gobyerno pagka itong may kamag-anak ka na pwedeng maka-impluwensya ng mga desisyon para paboran ka. No? So ando doon po 'yan, iba't ibang kaso. Pati nga yung mga nag-engage doon sa joint venture with the companies of Bongo's father and brother, kasama rin 'yon kasi pumayag sila. Biruin nyo, may joint venture sila kunyari, kasi nga hindi eligible itong mga ito maliliit yung mga category ng licenses nila. Magja-joint venture sila kunyari sa AAA companies, pero lahat ng dokumento, kontrata, pati SPA sa pagkuha ng bayad, sila ang nakalagay. Hindi ganun yon, no? Obvious na sinicircumvent nila yung batas sa ganung paraan. Anong klase mga projects pala itong pinag-uusapan dito? Infrastructure projects sila, no? Iba-iba, may mga flood control, mga kalye, etc. Yun.
Sa pagkakaalam nyo, na-deliver naman ba yung mga proyekto? At kumusta yung kalidad? Yun nga, ito, reported din to. Actually, ang unang naka-discover nitong kaso na ito ay itong Rappler. Naka-discover sila nito, ni-report nila, mababa lang yung nakita nila, no? 4 billion, no? Kaya because of that article na sinabi nila na ang laki nung nakuha nung anak at saka ang tatay, ay nung kapatid at saka yung tatay, pero hindi natatapos. Oo, hindi natatapos. So, that's another problem.